Malalakas na lindol yumanig sa Caguait, Surigao del Sur. Sunod-sunod din ang pagyanig sa Davao Oriental, Zambales at Southern Leyte. Ang Pilipinas muling pinapalalahanan ang kanyang pagkasakop sa Ring of Fire. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ito ang kasangga ninyo sa panahon. Narito ngayon ang ating isang special na segment dito sa ating channel Pilipinas Weather ngayon, kung saan ating tatalakayin ang sunod-sunod na pagyanig na yumanig sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong Sabado ng gabi, October 11. Mga kababayan, isang magnitude 6.2 na lindol ang yumanig sa bayan ng Caguait, Surigao del Sur bandang alas 10:32 ng gabi. May lalim ito na 10 kilometers. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ang mga aftershocks at posibleng pinsala. Sa kuha ng CCTV sa barangay Aras-Arasan, kitang-kita ang uga ng kabahayan at mga gamit sa loob ng bahay. Samantala, bandang alas 9:54 naman, isang magnitude 4.1 na lindol naman ang tumama sa Silago, Southern Leyte sa lalim ng 222 kilometers. Walang inaasang pinsala o aftershock sa pagyanig. Ito ay ayon sa PHIVOLCS. Kagabi naman ng bandang alas 6:27 ng Sabado, niyanig ng magnitude 5.8 ang Manay, Davao Oriental na may lalim din na 10 kilometers. Inaasahan ang mga aftershocks at posibleng pinsala dahil sa lakas ng pagyanig. Paalala sa mga residente, i-check ang structural safety ng inyong bahay bago bumalik sa loob. At bandang alas 5:32 naman ng hapon, niyanig din ng magnitude 5 ang bayan ng Cabangan, Zambales sa lalim na 100 kilometers. Naramdaman din ito sa Bulacan, Pangasinan at La Union, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan at Metro Manila at iba pang bahagi ng Central Luzon. Bagaman walang inaasahang pinsala, nagbabala ang NDRRMC na asahan pa rin ang mga aftershocks. Narito ang detalye ng sentro ng lindol. 19 kilometers north, 56 east ng Cabangan, Zambales. Merong itong intensity 3 sa mismong lugar ng Cabangan, Iba, Zambales at intensity 2 naman na itala sa Bulacan, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac at Metro Manila. Mga kababayan, sa loob lamang ng 2 linggo, mahigit 5 malalakas na lindol ang naitala sa bansa. Magnitude 6.9 sa Bogo City, September 30. Magnitude 4.8 Pugo, La Union, October 9. Magnitude 7.4 at 6.9 sa Manay, Davao Oriental at magnitude 5 sa Cabangan, Zambales. Ayon sa mga eksperto, ito ay normal na aktibidad ng mga fault line sa loob ng Philippine Archipelago dahil tayo ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Subalit sunod-sunod na ang pagyanig, hinihikayat ng NDRRMC ang lahat na manatiling alerto at handa sa anumang emergency. Dahil dyan, narito ang ating safety reminders. Mga kababayan, kung sakaling maramdaman ang pagyanig, tandaan ang 3 mahalagang hakbang: duck, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at hawakan ito ng mahigpit. Pag huminto ang pagyanig, lumabas na sa open area. Iwasan ang mga gusaling may bitak, poste at linya ng kuryente. Ihanda ang go bag, flashlight, whistle, power bank at first aid kit. Magtakda ng meeting place ng pamilya sakaling magkahiwalay. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kahit sa gitna ng pagyanig, kapayapaan ang hatid ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Let's not panic. Let's pray, prepare, and stay calm. Tayo manalangin, maghihanda, at manatiling kalmado. At yan ang update tungkol sa mga lindol dito sa ating bansa. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel Pilipinas Weather ngayon. Ang sabi nga, ang kaligtasan ay nasa kahandaan at ang pag-asa ay nasa pananampalataya. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok, pagtangkilik. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.